Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang One Piece, Movie One Piece, Red. Tungkol sa paglalakbay ng grupo ni Luffy sa Music Island kung saan nakilala niya ang kanyang childhood friend na si Uta, na anak din ni Red-Haired Emperor Shanks. Layunin ni Uta na gumamit ng musika upang lumikha ng bagong panahon. Gayunpaman, siya ay naging pangunahing target ng world government at ang Navy, para sa pagkakaroon ng sandata ng pagkawasak ay maaaring sirain ang mundo. Kaya't ang grupo ni Luffy at ang mga tauhan ni Shanks ay nagsanib puwersa upang sama-samang lumaban, tulungan si Uta na magising at itaboy ang mga Marines. Ngunit bago iyon, nakikipagsapalaran pa rin si Luffy at ang kanyang mga tripulante sa dagat at naabutan nila ang isang sikat na kanta na minamahal ngayon sa buong mundo. Gusto ng lahat ang boses ng singer na iyon dahil nakakapagpainit ito sa kanilang mga puso. Gayunpaman, tanging si Luffy lamang ang nakakaalam ng kumakanta ng kantang ito. Samantala, inaalala ni Uta ang kanyang paglalakbay noong bata pa siya, kasama ang mga tauhan ni Shanks noong nasa Windmill Village sila. Si Luffy ay kasing mapanira niya ngayon, patuloy siyang gumagawa ng kalokohan ngunit mahal pa rin ng lahat at nagbigay ng isang basket ng prutas. Biglang gustong kunin ng isang unggoy ang prutas ni Luffy, kaya hinamon ni Luffy ang unggoy at sinabing kung matatalo siya nito, makakakuha ito ng prutas. Nakipag-away ang unggoy kay Luffy at pagkatapos ng isang matinding laban, nanalo si Luffy na iniwan ang unggoy na malungkot at lumayo. Gayunpaman, ibinabahagi pa rin ni Luffy ang kanyang pagkain sa unggoy. Habang si Luffy ay kumakain, isang baboy ramo ang nagsimulang humabol sa kanya, dahilan para mahulog si Luffy sa dagat. Sa kabutihang palad, lumitaw si Garp at nailigtas si Luffy. Nang maglaon, pinagalitan ni Garp si Luffy, sinabi sa kanya na kung hindi siya marunong lumangoy, hindi siya maaring maging isang Marine. Pero ayaw ni Luffy na maging Marines dahil gusto niyang maging pinakamalayang tao sa mundo. Dahil dito, isang napakalakas na suntok ang binigay ni Garp sa kanya. Samantala, ang barko ng Uta at Shanks ay nakakuha ng isang tumpok ng mga kayamanan. Ibinunyag ni Uta ang kanyang pangarap na maging pinakadakilang mga awit sa mundo at magbibigay ng isang grand concert upang marinig ng lahat ang kanyang pagkanta. Si Shanks naman, nagtatago siya ng devil fruit na katatapos lang niyang nakawin. Ipinapalagay ni Uta na ibibigay ito ni Shanks sa kanya, ngunit nilinaw ni Shanks na hindi ito mangyayari. Si Luffy, bitter pa rin sa pambubugbog ni Lolo, ay biglang napansin ang isang paparating na barkong pirata malapit sa kanyang nayon. Tumakbo siya para tingnan kung sino ang mga pirata na ito at bigla siyang tinukso ni Uta at sinabing siya ang anak ni Kapitan Shanks. Nang makita si Shanks, agad na naghamon si Luffy at pinaalis agad si Shanks. Gayunpaman, wala pang 5 minuto, nagbago ang isip ni Luffy at gusto niyang maging isang pirata para sumali sa mga tauhan ni Shanks. Kaya naglalaro si Shanks na nagtatago ng barya kasama si Luffy, ngunit nakakagulat, si Luffy ay napaka-immature at walang muwang. Kahit na kinuha ang 3 cup, ang barya ay hindi pa rin matagpuan. Si Luffy naman ang nagtago ng barya, ngunit agad na natuklasan ni Shanks na hawak ito ni Luffy sa kanyang bibig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nilunok ito ng buo ni Luffy. Biglang dumating si Uta at binalaan si Luffy na layuan si Shanks, self-proclaimed musician ng Red-Haired Pirates. Nang makita ni Luffy na nagsisinungaling si Uta, nagpa siya silang mag-set up ng isang entablado para gumanap si Uta. Pero laking gulat ni Luffy, ang ganda niyang kumanta. Kaya agad na nagdeklara si Luffy na marunong din siyang kumanta, pero parang baka, na nagpatakbo kay Uta. Gusto kong panatilihin ang aking distansya mula sa iyo. Upang mapaglapit ang dalawa, inutusan ni Shanks si Luffy na isama si Uta sa paglilibot sa isang nayon. Gayunpaman, walang sino man sa kanila ang gustong umatras, kaya't sama-sama nilang nakita kung sino ang unang nakaakyat sa bangin. Anuman ang taas o pakikipagbuno ng braso, si Luffy ay laging natatalo ni Uta. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Luffy na nakikita ni Uta ang lahat ng dako bilang isang entablado, kaya't dinala niya siya sa isang mahusay na entablado, isang windmill, na nagpapa-emosyonal kay Uta. Pagkalipas ng ilang araw, sinisi ni Uta si Shanks sa pagpayag kay Luffy na tumalon sa bundok upang ipakita ang kanyang tapang, ngunit si Luffy ay patuloy na naging matigas ang ulo at matyaga. Patuloy na hinahanap si Shanks upang mag-apply upang sumali sa mga tauhan ng pirata. Nang makitang masyadong nakakainis si Luffy, galit na hinatak siya ni Uta para magsanay. Habang nagtatalo sila, nagtatalo ang dalawa kung sino ang mas mature, pero mas matanda si Uta kay Luffy ng 2 taon.
Nagulat ito kay Shank nang maging matalik silang magkaibigan. Sa pagkakataong iyon, nagsama-sama silang dalawa para makipagkarera, subukang makauna sa unang bato, ngunit hindi nila inaasahan na ang bato ay isang sea dragon. Agad silang bumalik at halos pareho silang sabay na nakatakas sa halimaw. Tinukso ni Uta si Luffy na takot na tumakbo ng mas mabilis kaysa sa kanya, ngunit kumpiyansa na ipinahayag ni Luffy na siya ay magiging isang pirata at talunin ang halimaw sa dagat. Binuksan din ni Uta ang kanyang puso at nagsimulang ipahayag ang kanyang pangarap na may hatid ang kanyang boses sa buong mundo, lumikha ng isang bagong panahon. Kaya nagpa siya si Luffy na gagawa din siya ng bagong panahon, galugarin ang mundo para mangalap ng maraming kasama at mag-enjoy sa iba't ibang pagkain. Gayunpaman, nagtatanong si Uta kung talagang mababago nito ang mundo. Gayunpaman, nangako sina Uta at Luffy na sabay nilang tutuparin ang kanilang mga pangarap. Kinabukasan, gusto pa rin ni Luffy na sumama kay Shank, ngunit tinanggihan siya at itinapon pabalik. Sinabi ni Uta na may isip ito ni Luffy kapag lumakas na siya. Kaya tumulak ang mga tripulante ni na Shank at Uta, ngunit nangako siyang babalik at hanapin si Luffy. Pagkaalis ni Shank at Uta, labis na nalungkot si Luffy. Pagkatapos isang araw, biglang bumalik ang barko ni Shank, gayunpaman, ang lahat ay lumitaw na malungkot at moody. Hinanap ni Luffy ngunit hindi niya makita kahit saan si Uta. Nang mapansin na may mali, tinanong ni Luffy si Shank, ngunit ang sinabi ni Shank ay umalis si Uta sa grupo para maging isang mang-aawit. Hindi makapaniwala si Luffy dahil mahal na mahal ni Uta si Shank. Hinding-hindi niya iiwan ang mga pirata ni Shank ng ganoon. Natahimik si Shank, hindi umiimik. Samantala, umiiyak si Luffy dahil hindi niya mahanap si Uta, kaya nagpa siyang putulin ang relasyon kay Shank. Maya-maya, isang artikulo ang kumalat sa buong mundo. Habang nagsasanay si Zoro upang talunin si Queen sa dojo, binasa ng kanyang master ang isang artikulo na nagsasabing winasak ng mga pirata ng Shanks ang buong lungsod ng Aligia. Si Usopp ay natututong magsinungaling. Si Sanji ay natututo na maging chef sa isang restaurant sa tabi ng dagat. Kahit na ang adoptive mother ni Nami ay nagbabasa ng dyaryo na iyon, na ginagawang imposible. Sa panig ni na Sengoku at Garp, nalaman nilang nag-aalala ang Red Hair Pirates na may koneksyon sa isang bagay na tinatawag na top musika, habang si Luffy ay nagtatampo at tumatangging makipag-usap kay Shank. Kaya nahanap ni Ben Beckman si Luffy at sinabihan niya si Luffy na patawarin si Shank dahil ito ay isang sikreto na hindi mabubunyag ni Shank. Pero hindi pa rin ito matanggap ni Luffy at umalis dahil miss na niya si Uta. Biglang sumulpat ang dalawang mayayabang na bandido at kinukot siya si Luffy. Gusto pala nilang maghiganti dahil sa huling beses ay tinalo sila nina Luffy at Uta. Walang tigil nilang sinuntok si Luffy, ngunit sa sandaling ito ay si Uta lamang ang iniisip ni Luffy. Sa kabutihang palad, dumating si Beckman sa oras upang mamagitan sa kanila, tinakot sila at tumakas. Nang gabing iyon ay binuhat niya si Luffy pauwi. Napagtanto ni Luffy na siya ay masyadong mahina at sinabing siya ay magiging malakas. Kinabukasan, hinanap muli ni Luffy si Shank at sinabi sa kanya na gusto niyang sumakay sa barko, ngunit tinatanggihan pa rin siya ni Shank at patuloy na kinukot siya si Luffy bilang isang bata, habang napagtanto ng pamahalaan ng mundo na si Shank ay isang mapanggulo. Bumalik sa grupo ni Luffy, ngayon ay tuwang-tuwa silang lahat dahil may malaking palabas na gaganapin sa Aligia, kaya nagdesisyon si Luffy na pumunta doon. Samantala, kasalukuyang nais ni Uta na lumikha ng isang mapayapang mundo dahil ang kasalukuyang panahon ay pinangungunahan ng mga pirata. Sila ay nagdarambong at naninira sa lahat ng dako, ginagawang gutom ang mga tao at lalo pang napupuot sa mga pirata. Kaya si Uta, determinadong lumikha at naghatid sa isang bagong panahon upang tulungan ang lahat na mamuhay sa kaligayahan. Habang ang grupo ni Luffy ay kasalukuyang naghahanda para sa isang party upang maghintay at makinig sa boses ng sikat na si Uta, sa wakas ay lumitaw si Uta sa malaking entablado. Sinimulan niya ang pag-alog ng mga bagay sa kanyang musika at pagkanta, na nagpapasaya sa mga tao at tinatangkilik ang musika kasama si Uta. Nagtipon ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, sumasayaw kasama si Uta mula sa Windmill Village, hanggang sa Sanji's Barity, Bubble Island at Fishman Island, na nagpaparamdam sa lahat. Nang natapos ang pagganap ni Uta, masiglang naghiyawan ang lahat dahil sa kanyang magandang boses. Habang binabalak ng grupo ng mga pirata na kidnapin si Uta, biglang nag-reach out si Luffy at tumalon sa gilid ni Uta. Sinabing matagal tayo hindi nagkita, Uta,
na labis na ikinatuwa ni Uta at tumakbo para yakapin siya. Ikinagulat nito ang lahat ni Luffy, hindi nila maintindihan kung paano nakilala ni Luffy ang isang sikat na mga awit, at kinilala siya ng audience bilang kapitan ng Straw Hat Pirates. Sa puntong ito, nagtaka silang lahat kung paano niya nakilala ang mga awit na si Uta. Sinabi niya dahil siya ay anak ni Shanks, na mas ikinagulat ng lahat dahil si Shanks ay isang malakas na Yonko ng dagat. Minsang winasak ni Shanks ang Alegia City. Pero tuwang-tuwa ang mga gustong kumidnap kay Uta sa entablado, dahil kapag nahuli nila si Uta ay maaari nila itong ibanta sa red-haired Yonko. Nang hulihin na nila siya, agad silang inatake ni Oven, ang anak ni Big Mom. Parehong gustong hulihin ni na Brule at Oven si Uta. Pero kung kaibigan ni Luffy si Uta, paano hindi sasali ang team niya, kaya sabay silang inaatake ng buong grupo. Sina Jinbei at Frankie ay nagmamadaling salakayin si Oven habang sina Luffy at Robin ang nag-aalaga sa mga pirata. Biglang sinabi ni Uta na sapat na ang digmaan para sabihin sa kanila na maupo, kumain ng isang piraso ng cake at magsaya sa kanyang pagganap, at sinabi niya sa lahat na itigil na ang pagiging mga pirata, dahil ang dati niyang banda ay pirate crew din, ngunit kapag nakikinig sa kanyang boses, lahat ay nagiging musician, na nagpapatawa sa mga pirata dahil hindi sila makapaniwala na si Uta ay maaaring magpabaya sa kanila bilang mga pirata. Pagkatapos ay nagsimula siyang kumanta, nang hindi inaasahan, tinulungan ng kanyang boses si Uta na magsuot ng sandata na hindi nila magawang salakayin siya. Nahuli pa nila si Oven at ikinulong sa kanta. Napagtanto na nais ni Uta na lumikha ng isang mapayapang mundo kaya pinili ng mga tao na suportahan si Uta, wala silang pakialam kung siya ay anak na babae ni Shanks o hindi. Biglang inanunsyo ni Uta, kadalasan ay maagang nagtatapos ang kanyang palabas, ngunit ngayon ay magpapatuloy ang pagganap ni Uta magpakailanman at ang kanyang boses ay maririnig ng mga tao. Sa hindi inaasahan, binalaan pa niya ang Marines at ang World Government na wag hadlangan ang pagganap na ito, o babayaran nila ang presyo dahil gagawa si Uta ng bagong mundo kung saan masaya ang lahat. Samantala, nanunood pa rin ng live broadcast ang 5 elder at napagtanto nila na si Uta ay isang delikadong tao na gusto nilang alisin. Bagamat si Uta ay tulad ng redhead na may linya ng Figureland, dahil may kapangyarihan siyang gisingin ang sinaunang sandata na itinuro sa musika, bagaman ito ay selyado mula pa noong sinaunang panahon, kaya agad silang nakipag-ugnayan kay Akaino na nag-utos ng higit sa 30 barkong pandigma at 2 vice admiral, sina Kizaru at Fujitora na pumunta sa Alegia at makuha si Uta. Habang patuloy na ginagamit ni Uta ang kanyang kapangyarihan upang magdala ng saya at kaligayahan sa lahat, patuloy na nag-iihaw ng karne si Luffy para magdiwang. Habang si Big Mom, isa sa mga Yonko, ay napagtanto na ang kapangyarihan ng Devil Fruit ni Uta ay napakalakas at determinado siyang makuha siya. Nang makita ang kapatid na babae na binihag, nagpa siya si Katakuri na sumali sa labanan. Habang si Sanji ay naaliw, dahil sa islang ito ay mahahanap ni Sanji ang anumang gusto niya, walang kakapusan sa pagkain. Kaya tumakbo si Uta para magtapat kay Luffy. Nagtataka siya kung bakit binigyan ni Shanks ng Straw Hat si Luffy samantalang matagal na niya ito hiniling at hindi niya ito natanggap. Kaya nagpa siya si Uta na makipagkompetensya kay Luffy at makipagkompetensya upang makita kung sino ang pinakamaraming panalo sa laban habang sila noon ay bata pa. Kaya gumawa si Uta ng arena para makipagkompetensya kay Luffy at gumawa ng 2 plato ng pritong manok para makita kung sino ang pinakamabilis kumain. Ang sino mang mabagal kumain ay itutulak ng toro sa tubig. Nang makitang kinakain ni Luffy ang halos lahat nito habang may natitira pang 3 kay Uta, agad na nag-conjure si Uta ng beer para kay Luffy. Pagkatapos ay tinulak ng toro si Luffy sa tubig, kaya't agad na hinila ni Uta si Luffy. Hindi lang siya nagtatampo, ngunit inakusahan din si Uta ng pagdaraya. Patuloy na tinatanong ni Uta si Luffy kung nasaan si Shanks, ngunit hindi pa rin niya alam. Sa puntong ito, interesado ang lahat na malaman kung kailan magkakilala sina Luffy at Uta, kaya sinabi sa kanila ng dalawa na nagkita sila sa Windmill Village 12 taon na ang nakakaraan. Madalas silang nag-aaway sa parehong drumstick ng manok. Ngayon ay niloko rin ni Uta si Luffy ng isang basong tubig, kaya siya ang nanalo. Sa kabila ng kanyang galit, tumanggi pa rin si Luffy na tanggapin ang pagkatalo laban kay Uta. Nagtatalo sila kung sino ang tunay na pirata. Sa sandaling handa na ang dalawa na makipaglaban, pumasok si Shanks at pinigilan ang 2 bata, kaya't patuloy na sinundan ng 2 si Shanks. Nagtaka si Luffy kung bakit tinatawag ni Uta na ama si Shanks.
Dahil si Uta ay ampon ni Shang, ngunit mahal na mahal ni Uta si Shang. Pagkatapos ay nagsimula siyang kumanta, pinainit ang lahat, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ng kumanta siya, nakatulog ang lahat. Pagkagising ni Luffy, gusto na rin niyang kumanta. Sa puntong ito, tinanong ni Luffy kung bakit biglang nawala si Uta, pero sinabi na lang ni Shanks na umalis si Uta sa grupo para maging singer. Nang hindi isiniwalat ang anumang karagdagang impormasyon, sinabi ni Uta na mas gugustuhin niyang maging isang mga awit kaysa isang pirata. Kahit na 2 taon pa lang siyang aktibo, mayroon na siyang mga raving fans sa buong mundo. Ngunit nang malaman niya na ang pangarap ni Luffy ay maging hari ng pirata, sinabi sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na nagbago ang ugali ni Uta sa kanila, na ang lahat pati na si Luffy, ay masayang nandito sa piling niya magpakailanman. Sa kanilang sorpresa, agad niyang inatake sina Nami at Sanji, na isinama sila sa kanyang kanta. Napagtanto na nais ni Uta dalo laban kay Zoro at sa iba pa. Matalo man sila, kaagad naman itong lumilitaw. Patuloy na pinayuhan ni Uta si Luffy na talikuran ang pagiging isang pirata, ngunit sa ngayon ay wala pa si Luffy sa mod na labanan si Uta. Sabi ni Uta, kung hindi ka lalaban, ako ang lalaban sa'yo. Kaya't ipinagpatuloy ni Uta ang paggamit ng kanyang Devil Fruit powers na lumikha ng mas maraming minions para salakayin ang grupo ni Luffy. Sa oras na ito, ang musika ang nagiging sandata ni Uta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli niya si Luffy at ang iba pa. Hindi nakatakas si Luffy kahit buong lakas niyang magpumiglas. Samantala, hinamak din ng mga manunood ang mga pirata dahil kinuha ng mga pirata ang lahat sa kanila. Pagkatakas ni Luffy ay agad siyang nabuhusan ng tubig dagat, dahilan para mawalan ng lakas si Luffy. Habang si Luffy ay napapaligiran ng mga taong bayan, si Kobe naman ay nanonood sa malapit. Biglang sumulpat si Bartolomeo at iniligtas siya dahil fan siya ni Luffy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pareho silang na-teleport at narito rin pala si Lo. Noong una, inakala ni Bartolomeo na si Lo ay tagahanga ni Uta. Ngunit lumalabas na sinusundan lang niya si Beppo para magsaya. Sa puntong ito, curious si Lo tungkol sa mga kakayahan ni Uta, ngunit mabilis na natagpuan sila ni Uta na patuloy na nagpatawag ng buong hukbo ng musika upang magpatuloy kay Luffy. Samantala, nakikisalamuha si Kobe sa mga tao upang obserbahan ang sitwasyon. Nandito rin si Bluno mula sa CP9 para makipagtulungan sa copy team. Samantala, nadakip pa rin ang grupo ni Zoro, habang ang grupo ni Luffy at Lo ay umiiwas sa pagtugis ng mga sundalo. Biglang lumitaw ang isang matandang lalaki, inakay sila sa kanilang pinagtataguan. Nagpakilala siya bilang si Gordon, ang dating hari ng bansang Aligia. Nagtataka si Bartolomeo kung paano naging bansa ang desyerto na isla na ito, kaya ipinaliwanag ni Lo sa lahat na ito ay dating isang maunlad na bansang musikal, ngunit naglaho ito ng magdamag. Pagkatapos ay sinabi ni Gordon sa kanila na pinalaki niya si Uta sa islang ito. Bagamat malungkot, madalas sumulat at kumakanta si Uta. Palagi niyang sinisikap na palakihin si Uta para maging isang sikat na mga awit, ngunit halos walang alam si Uta tungkol sa labas ng mundo hanggang sa matagpuan niya ang mga messenger snails. Kaya naman nakapagsimulang kumanta si Uta para marinig ng lahat na nagdudulot ng saya sa mga kapuspalad. Nang malaman niya ang brutal na mundo ng pirata sa labas, nagpa siya si Uta na maging isang tagapagligtas at lumikha ng isang bagong mundo. Sa puntong ito, hiniling ni Gordon kay Luffy na itigil ang plano ni Uta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad silang nahanap ni Uta at ginawang cub si Beppo. Nagtataka si Luffy kung bakit niya iniwan ang mga tauhan ng Shanks, na ikinagalit ni Uta at kinuha niya ang straw hat ni Luffy. Napagtatanto na ang sitwasyon ay hindi maganda, si Lo ay nag-teleport sa grupo. Habang gusto ni Luffy na ibalik ang kanyang straw hat, ipinaalam sa kanya ni Lo na interesado ang world government at ang Marines sa kapangyarihan ni Uta, kaya kailangan nilang mang-alap ng higit pang impormasyon tungkol sa kanyang mga kakayahan. Bigla, walang ingat na inakay ni Bartolomeo si Luffy pababa sa isang bangin. Buti na lang at hindi sila napansin ng mga sundalo. Samantala, si Gordon ay binihag ni Uta. Nag-aalala siyang mahanap siya ng Navy, ngunit ang nakakapagtaka, hawak-hawak ni Uta ang kantang itinuro sa musika. Nahanap niya pala ito sa ilalim ng kastilyo ni Gordon. Samantala, dumating ang grupo ni Luffy sa daungan, ngunit hindi nila mahanap si Sunny. Si Uta pala ay ginawa itong batang leon. Nakapasok na rin ang Navy sa isla, ngunit wala silang nakitang tao. Ang lahat pala ay mahimbing na natutulog sa isang sulok ng isla.
Nang ipagpalagay ng Navy na lahat sila ay patay na, lumilitaw si Uta at sinabing natutulog lang sila. Ang kapangyarihan pala ng Devil Fruit ni Uta ay dahil sa kanyang boses. Maaari niyang dalhin ang kamalayan ng mga tao sa kanyang mundo, ngunit kung papatayin siya ng mga Marines, mawawala ang lahat sa mundong iyon magpakailanman. Napagtanto ni Admiral Fujitora na kinakain ni Uta ang soya mushroom. Ang sinumang kumain nito ay hindi makatulog at mamamatay. Nang sinubukan ng Navy na pigilan si Uta, nagsimula siyang kumanta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inihahanda nila ang kanilang mga headphone, ngunit maaaring kontrolin ni Uta ang mga katawan ng mga taong mahimbing na natutulog upang salakayin ang Marines at tanggalin ang kanilang mga headphone. Kaya't agad silang naakit sa boses ni Uta at tumagos sa isipan nila. Dahil dito, nakontrol ang Navy at nagsimulang mag-atake sa isa't isa. Nimanipula pa ni Uta ang katawan ni Lo para salakayin si Admiral Fujitora, kaya ang buong Navy ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Samantala, ang grupong Luffy ay naghahanap pa rin ng paraan para makaalis sa pagkaalipin ni Uta. Biglang napagtanto ni Robin na may nakatagong kahulugan sa musika ni Uta, kaya niyaya niya si Brook na kumanta. Biglang sumulpat sina Kobe at Bluno, na nagpapatunay na tama ang iniisip ni Robin at hinayaan nilang kumanta si Brook ng isang kanta ni Uta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, matagumpay nilang na-neutralize ang kapangyarihan ni Uta. Sa panig ni Gordon, tinutulungan siya ni Beppo. Samantala, sinusubukan pa rin ng grupo ni Luffy na alamin ang mga kakayahan ni Uta, pagkatapos ay lumitaw si Kobe at inihayag ang tunay na kapangyarihan ni Uta. Sinabi niya na ang mundong ito ay hindi ang totoong mundo, ito ay isang kathang-isip na mundo na nilikha ng mga kapangyarihan ng Devil Fruit ni Uta. Ang mga tunay nilang katawan ay natutulog pa sa isla. Sa madaling salita, nasa panaginip ang lahat ngayon. Naintindihan ni Luffy kung bakit nakatulog ang lahat ng kumanta si Uta noong mga bata pa sila. Kung gusto nilang in-neutralize ang kapangyarihang ito, ang tanging paraan ay ang patulugin si Uta. Ngunit sa labas, patuloy na kumakain si Uta ng mga mushroom na nagbibigay daan sa kanya upang patuloy na mapanatili ang kapangyarihang ito. Kung mamatay si Uta, ang kaluluwa ng lahat ay makukulong sa mundong ito magpakailanman. Sa puntong ito, naghahanap pa rin sila ng paraan para makatakas. Habang sinasaliksik ni Robin at ng iba ang mga kakayahan ni Uta, sina Sanji at Zoro ay nagtatalo sa isa't isa. Natuklasan nila na nasa silid-aklatan ang sikreto ni Uta. Biglang inatake sila ng tatlong buhay na estatwa. Si Zoro at Sanji ang bahala sa kanila, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, mas maraming estatwa ang lumitaw. Kaya lahat ay nagsisikap na protektahan si Robin dahil maaari niyang matuklasan ang sikreto ni Uta. Samantala, sa labas ng mundo, si Uta ay binabantayan ng CP0. Patuloy niyang ginagamit ang Dendenmushi para dalhin ang mga tao sa kanyang mga pangarap. Ipinakalat pa niya ito sa buong mundo. Napagtanto ng world government na si Uta ay mapapagod at mamamatay sa loob ng isang oras, at 70% ng populasyon ng mundo ay mananatili magpakailanman sa kanyang mundo. Biglang lumitaw ang hangal na Celestial Dragon. Gusto niyang bilhin si Uta sa 1 bilyong berry, ngunit hindi na malaya ng lokong ito na ito ang mundo ni Uta. Kaya kahit isa siyang Celestial Dragon, para siyang ordinaryong tao. Nagutos siyang barilin si Uta, ngunit hindi siya nito matamaan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binaril din niya ang kanyang mga nasasakupan, na ikinagalit ni Uta dahil ang mga Marines na nag-aangkin na itinataguyod ang Justice Act, bilang isang asong pangangaso para sa Celestial Dragon. Kaya't nahuli silang lahat ni Uta at binigyan ng walang awang suntok ang tangang ito. Nang makitang naglakas loob si Uta na lumaban sa Celestial Dragon, nagsisimula ng magpanik ang mga tao dahil sasalakayin sila ng world government at ng Navy para dito. Biglang pumasok si Kobe at sinabihan si Uta na itigil na ang lahat. Pagkakita pa lang nila kay Kobe, naghiyawan ang lahat dahil bayani na ngayon si Uta sa mga tao. Sa puntong ito, inihayag ni Kobe ang katotohanan sa lahat na ito ay pangarap lamang ng mundo ni Uta. Bagamat sinabi ni Uta na lahat ng naririto ay magiging masaya at kontento at magkakaroon ng lahat ng gusto nila, hindi na kailangang mag-aral o mag-alala tungkol sa labas ng buhay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaramdam ng pagkabagot ang lahat, kaya agad nilang tinalikuran si Uta. Ayaw na nilang magtagal pa rito at hiniling na paalisin na sila ni Uta. Nagdulot ito ng pagkawala ng kontrol ni Uta sa pagtaas ng lebel ng dagat at ginawang mga laruan ang lahat. Sa kabilang banda, nagsimulang magpasya ang 5 elder na alisin si Uta.
Sa kabutihang palad si Kobe ay nakabalik sa tamang oras. Pinalaya din pala nila si Oven. Gayunpaman, ayaw niyang makipagtulungan kay Luffy, piniling pigilan si Uta ng mag-isa. Samantala, sinusubukan ni Robin na matuklasan ang sikreto ng top musika habang ang iba ay nakikipaglaban sa mga taong bato. Ngunit ang mga hangal na estatwang bato na ito ay madaling talunin sa maikling panahon. Nag-overreact pa sila para sirain ang kastilyo. Sa huli, lahat ay matagumpay na nakabalik kay Luffy. Si Bruley pala ang nagdala ng grupo dito sa oras na ito. Ipinaalam ni Robin sa lahat na kung gusto nilang tumakas sa mundong ito, kailangan nilang hintayin si Uta na gumamit ng top musika. Ito ang sandata na nag-iipon ng lahat ng emosyon ng sangkatauhan mula pa noong una at kilala rin bilang Demon King. Kung gagamitin ni Uta ang top musika para ipatawag ang Demon King, lalabas ito sa tunay at virtual na mundo ng sabay-sabay. Kung ang dalawang mundo ay aatake at talunin ang Demon King, magkakaroon sila ng pagkakataong makatakas mula sa mundong ito. Ngunit ngayon ang lahat ay natigil sa mundong ito at sino ang makakatulong sa kanila na talunin ang Demon King sa totoong mundo. Sa sandaling ito ay dumating din si Gordon at sinabi niyang tiyak na pipigilan ni Shanks si Uta sa totoong mundo. Nagtataka si Luffy kung ano ang nangyari sa pagitan ni Uta at Shanks, ngunit hindi pa rin niya sinabi sa kanya. Kaya't nagpa siya si Luffy na hanapin si Uta at makakuha ng ilang mga sagot. Habang naririto si Uta, siya ay nagpapasaya at ginagawang laruan ang mga tao. Pagkatapos ay lumakad si Luffy. Sa tingin ni Uta ay narito si Luffy upang hamunin siya, kaya inutusan niya ang kanyang mga sundalo na salakayin siya, ngunit wala silang epekto kay Luffy. Sa puntong ito, sinusubukan ni Luffy na kumbinsihin si Uta na huminto. Nagtataka si Uta kung bakit gustong maging hari ng pirata si Luffy para makalikha ng bagong panahon. Ikinadismaya nito si Uta at agad na dinakip si Luffy, binalak na patayin siya tulad ni Roger. Bigla niyang pinunit ang straw hat ni Luffy na nagpapagalit sa kanya. Si Shanks ay hindi ang iyong paboritong tao, kaya sa wakas ay sinabi ni Uta kay Luffy ang lahat. Noong nakaraan, palaging tinatrato ni Uta ang lahat tulad ng kanyang pamilya. Ngunit tanto din ni Shanks na ang boses ni Uta ay maghahatid ng kaligayahan sa lahat, kaya't napagpasyahan niyang patuloyin siya rito, ngunit gusto lang nitong maging musician sa barko ni Shanks. Sa hindi inaasahan, noong gabing iyon ay nawasak ang buong kaharian ng Elegia, na naging sanhi ng pagkamatay ng maraming tao. Nang magkamalay si Uta, sinabi ni Gordon sa kanya na si Shanks ang may pananagutan dito at kinuha niya ang lahat ng mga kayamanan at umalis. Nalinlang ka ng mga pirata ng red-haired Uta. Pero hindi pa rin naniniwala si Uta at hinabol si Shanks. Samantala ang mga pirata ng Shanks ay umalis sa isla. Pagkatapos ng insidenteng iyon, pinaghahanap si Shanks na may bounty na 1 billion at 400 million berry. Gayunpaman, hindi pa rin naniniwala si Luffy na totoo ang lahat na iyon. Sa labas ng mundo, gustong patayin ni Uta si Luffy, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay lumitaw si Shanks at pinigilan siya. Matagal na panahon na rin ang huli kong marinig ang boses mo, Uta. Nagulat si Uta, ngunit nagalit pa rin siya kay Shanks dahil sa pag-abandona sa kanya at sinabi niya na ang mga pirata ay grupo lamang ng mga kriminal, kaya hinimok niya ang lahat na tumayo. Sa kabilang buhay, sinalakay din ni Kobe at ng iba pa si Uta. Ngunit nang kumanta na si Uta ay pinigilan siya ni Beppo at Sunny, kaya't agad na inilipat nilo si Uta sa harang ni Bartolomeo upang hindi kumalat ang kanyang pagkanta sa labas. Sa labas ng mundo, inuutusan ni Uta ang mga tao na atakihin si Shanks, ngunit dahil normal lang silang tao, hindi na nagawang lumaban ni Shanks. Biglang may umatake sa mga tao na nagdulot ng matinding sakit kay Uta. Napagtanto ni Shanks na sila ay mga marine at inutusan sila ni Red Dog Akainu na patayin si Uta. Lumitaw din si Golden Monkey Kizaru. Nang sasalakayin na niya ang lahat, agad na namagitan si Shanks para pigilan siya na umatras. Sa puntong ito, balak din ni Fujitora na pigilan si Shanks. Sa loob ng mundo, sa sandaling ito ay nakikita ng lahat na nawawalan ng kontrol si Uta at gayon din ang mga bagong convert na sundalo. Sa huli, nagpa siya si Uta na gamitin ang top musika. Napagtanto ni Shanks at ng mga marine na siya ay nagpapatawag ng isang sinaunang Demon King, kaya agad na pumasok si Shanks ngunit siya ay naitaboy ng Demon King. Sa loob ng mundo, nagpakita rin ang Demon King kaya sumugod ang mga tao para salakayin siya. Sa puntong ito, nagsimulang mag-alala ang 5 Elder Stars dahil sa pagpapakita ng Demon King, at walang paraan para pigilan ito. Habang umaatake ang grupo ni Zoro, hindi man lang nila makalmot ang Demon King.
Nagsimulang kumilos si Luffy, agad niyang ginamit ang Gear 3 para suntukin ang Demon King. Samantala, excited pa rin si Uta na tapusin ang kanyang kanta. Sa puntong ito, kahit na sama-samang inatake ng lahat ang Demon King, nananatili siyang hindi apektado. Napagtanto ni Lo na walang saysay ang pag-atake sa Demon King ng mag-isa, kaya agad na tumalon si Luffy sa ibabaw ng Demon King para makipag-usap kay Uta. Ngunit tumanggi pa rin si Uta na makinig kay Luffy at binato niya ito ng sibat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumalon ang matanda para tulungan si Luffy dahil ayaw niyang masaktan ni Uta ang mismong kaibigan nito. Sa puntong ito, nagpa siya si Gordon na ibunyag ang katotohanan. Lumalabas na 12 taon na ang nakakaraan, hindi ang red-haired pirates ang sumira sa Elegia, ngunit iyon ang top musika. Sa nakamamatay na gabing iyon, matapos malaman na aalis si Uta kasama si Shanks, gusto ng lahat na kumanta si Uta para sa kanila nang hindi sinasadya, ang kanyang boses ay hindi sinasadyang nabuksan ang top musika scandal at nakahanap ito ng sariling paraan patungo kay Uta. Kaya nagpa siya si Uta na subukang kumanta nang hindi inaasahang matawag ang Demon King, at nawasak nito ang buong kaharian. Kinailangan magtulungan ang tauhan ni Shanks para talunin ang Demon King at iligtas si Uta. Dahil bata pa lang si Uta, hindi niya dapat malaman ang totoo, kaya't sinabihan ni Shanks si Gordon na magsinungaling, para sabihing sila ang may pananagutan sa pagkawasak ng kaharian at tulungan si Uta na maging pinakadakilang mga awit. Kaya naman umalis ang mga tauhan ni Shanks at iniwan si Uta, kahit malungkot silang iwan siya. Nang malaman ni Luffy ang katotohanan, tuwang-tuwa siya, ngunit bigla siyang inatake ni Uta. Napansin ni Luffy na may hawak pang drawing si Uta noong bata pa siya. Tumigil ka Uta, hindi ito ang bagong panahon na gusto mong likhain. Sa puntong ito, hindi na mapigilan ni Uta dahil kontrolado na siya ng Demon King. Ngayon ang Demon King ay ganap na nagising at nagnanais na sirain ang lahat. Samantala, tinanong ni Admiral Kizaru si Ben Beckman kung bakit gustong protektahan ng mga pirata ang mga tao kung ang mga Marines ay nagbabalak na patayin sila. Dahil hindi na nilang hahayaang magdusa pa ang kanilang anak. Sa puntong ito, napagtanto ni Shanks na si Uta ay sumanib sa Demon King top musika. Habang si Uta, naaalala niya ang lahat. Isang taon na pala ang nakalipas ay nalaman niya ang katotohanan sa pamamagitan ng messenger snail, at alam niyang siya ang sumira sa Elegia. Ngunit dahil alam niyang maraming tao ang inaapi ng mga pirata at gusto nilang marinig siyang kumanta, determinado pa rin si Uta na lumikha ng bagong panahon. Sa loob, lahat ay lumalaban pa rin sa Demon King, ngunit kahit paano sila umatake, ang Demon King ay nanatiling hindi apektado. Kaya nagpa siya si Luffy na gawin ang lahat laban sa top musika at inactivate niya ang Gear 4. Habang nagmamakaawa si Gordon sa lahat na iligtas si Uta, agad na sumugod si Luffy para salakayin ang Demon King. Sa labas, sinusubukan pa rin ni Shanks na pigilan ang Demon King. Nang dahan-dahang pinagsasama ng Demon King ang dalawang mundo, biglang sumulpat si Katakuri para tulungan si Shanks. Sinabi niya kay Shanks na gamitin ang observation hockey na makakatulong kay Shanks na makita ang lahat ng lumalaban mula sa loob. Samantala, bumalik ang mga Marine upang iligtas ang mga tao. Sa panig ni Luffy, sinira niya ang mga depensa ng Demon King. Napagtanto ni Shanks na si Luffy ay nakikipaglaban mula sa loob at ginamit ni Usopp ang observation hockey, hindi sinasadyang nakita ang kanyang ama. Kaya't nagpa siya ang grupo ni Luffy na makipagsanib puwersa sa mga tauhan ni Shanks at inutusan ni Usopp ang lahat na salakayin ang musika, tulungan ang mga panloob at panlabas na koponan na ayusin ang kanilang mga pag-atake. Gumagalaw sila sa perpektong pagsync, pagkatapos ay sina Luffy at Shanks ang kumilos. Agad na nag-transform si Luffy bilang Snake Man at sinuntok ang Demon King sa mukha habang inaatake siya ni Shanks mula sa labas. Ngunit sa sandaling ito ay may naalala si Shanks. Sa isang treasure hunt, natagpuan nila si Uta na nagpaalala kay Shanks kung paano siya natagpuan ni Roger sa katulad na paraan. Sa oras na ito, aksidenteng nagising ni Luffy ang Gear 5 at kasama ni Shanks na tinalo ang Demon King. Sa huli ay nailigtas nila si Uta mula sa loob, ngunit sa oras na ito ay ganap na napagod si Uta. Sa hindi inaasahan, kontrolado pa rin ito ang mga tao. Hindi maintindihan ni Katakuri na natalo na nila ang Demon King. Maging si Uta ay hindi maintindihan kung bakit hindi pa sila naalis sa mundong iyon. Nilamon na pala ng top musika ang kanilang kamalayan. Napagtanto ni Uta na kailangan niyang kumanta para mahila ang lahat pabalik. Bagamat nakitang pagod na si Uta, napilitan siya ni Shanks na kumanta para mailigtas ang lahat.
Ang pagkanta ni Uta ay nagpakalma sa lahat at narinig din ng grupo ni Luffy sa loob ng mundo ang kanyang pagkanta. Nakatulong ito na maibalik ang mga tao sa totoong mundo. Samantala, si Uta naman ay pagod na pagod, kaya inilabas ni Shanks ang kanyang Conqueror's Haki. Nakapagtataka, kahit ang Vice Admiral ay hindi nakayanan ang lakas ng Conqueror's Haki ni Shanks. Napagtanto nila na mahirap harapin ang sitwasyong ito, kaya nagpa siya silang umatras. Sa oras na ito, napakahina na ni Uta habang si Shanks at ang iba ay nanatili sa kanyang tabi. Sa huli, kinuha nila si Uta. Nanumbalik ang loob ng mga tao sa grupo ni na Luffy. Nagtataka si Luffy kung nasaan si Shanks. Malayo na pala ang narating nila at napagtanto niyang wala na si Uta. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.